Let's ride the bike with Daddy. So nag-ayaan nga kami na mag-bike ngayong gabi kasi parehas kaming hindi na nakakapag-ensayo. Dito pa nga lang sa kanto ay lagi ng traffic. At kaysa makipagsabayan din sa maraming traffic pa pagka maliwa ka, dito na lang kami dadaan sa butas para hindi nagaano ang traffic at BGC na agad ang labas. Maghihintay ka nga lang din dito sa intersection kasi maraming dumadaan galing Ayala. Dito rin ako madalas nagdadaan kapag hinahatid ko si Cha papasok ng office kasi nga pang opener na siya 8 PM. At yun ang pinaka-traffic na oras ng Kalayaan. Maiinis ka talaga sa sobrang traffic. Yung travel time mo na 5 to 7 minutes papuntang office ay magiging 30 minutes yun. At kung nagko-commute ka, yung 15 to 20 minutes mong biyahe magiging 1 hour. Yun ang pinakaayaw kong oras ng pasok sa BPO. Kaya nung pang 8 PM ako, bumili talaga ako ng electric scooter para hindi ako mahasal pumasok. Punuan na yung jeep, punuan pa yung UV. Talagang maiinis ka na lang. Andito na nga pala kami sa Uptown at maglalaps lang kami dun sa International School Manila kasi dun talaga usually naglalaps ang mga taga-BGs. Maganda nga rin umikot sa International School Manila kasi makunat yung pabalik, mae-ensayo ka talaga. Malalakas pa yung mga naka-fix dito, pati na rin yung mga ka-RB at MTB. Ko sure kung uso pa rin ba dito yung karera sa Toyota. Good na ako. Kasama niyo si Daddy, dapat wag niyo hayaang mawala siya sa paningin niyo. Kasi sumisibat na lang yan bigla. Lalo na nung ensayado kami. Kapag umaakit kami ng mundok, babataas na yan sa amin. Pero hindi pa rin napapagod kakaakyat. Pero ngayon madalang na rin siya makapag-bike lalo na kapag kami pasok sa school kasi busy na sila magtinda. Minsan lang yan nagbabike pero ang bike niyan lagi Makati to Nueva Ecija, then Nueva Ecija to Makati. Yun talaga yung pinaka-ensayo niya. Na all diba kaya pa rin hanggang ngayon yung ganong kalayong mga ride. Ako kasi hindi ko na makaya. Ewan ko, ang tagal ko kasing nag-stop. Tapos hinaaya pa ako yung Daddy umuwi ng Nueva Ecija nakabike. Sabi ko, ano to, suicide? Pwede naman, pero baka sa Valenzuela pa lang ako, sumakay na lang akong taxi pa uwi ng Makati. Tapos mga tol, may naririnig ako sa bike ko na maingay. Pakinggan nyo ha. Tagal ako naka-RD mga tol, kaya hindi ako sure kung ano ba yung tumutunog. Di ko ba alam kung BB ba yun or yung crank mismo, hindi ko sure talaga, pero papacheck ko to. Pero kung alam nyo mga tol, sabihin nyo lang, baka experience nyo na rin yan. Masarap mag-ensayo dito mga tol kasi hindi lang mga naka-mountain bike at RV ang mga nandito. Marami ring mga naka-fix kaya marami talaga kayong makakasabay ng mga siklista. Kaya nang hirap talaga kapag matagal ka talaga nahinto. Kagaya ako na 3 years talaga ako nahinto na wala talagang ensayo. Masyadong malaki yung hahabulin natin mga tol kaya sana mapagtagumpayan natin yung balik sipa program natin. Si Daddy oh. Hindi ba yung sayado? Nakailang ikot lang ako mga tol tapos huminto na ako. Hinintay ko na lang na matapos mag-ensayo si Daddy. Na after nun umuwi na rin kami kaagad. Kasi papagabi na rin at hindi pa kami nag-dinner. Kayo mga tol, baka may mga kaibigan kayo o yung mga magulang nyo na gusto mag-bike ulit. Simulan nyo na yan. Alam ko gusto nyo na mag-bike ulit. Dahil kakatapos lang ng Tour of Luzon. At alam ko karamihan sa atin ay nagkakaroon na ulit ng sipag at puso sa pagbabike. Kaya sana makabalik tayo sa pagbabike lahat. Yan lang. Ingat palagi mga tol. Ride safe. Huwag kalimutang mag-helmet at magdala ng mga patch kits para lagi tayong ready sa mga sakuna sa daan. Kagaya ng flat at kung ano-ano pa. Yun lang. Salamat mga tol. Love and peace. Bye.